Halian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Si Karen sa ngalan ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando para po sa ating programang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. At ito naman po si Shirley, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Among G, nagbabalik sa inyo, kakwentuhan ninyo at kachismisan sa araw na. Uy, first day of September. Araw daw ng bear month na ngayon. Oo nga po. Kanina. Happy holidays! Hay, sabi ko September. Simula na po, hindi ng Pasko, kundi ng komersyalismo ng Pasko. Tama, tama. Alam naman po natin, lahat na lang talagang hinahaluan ng commercialism. Pati na yung, 'di ba, pati yung Todos Los Santos, nagiging Halloween. Tapos na yung Halloween, Todos Los Santos na. Kung ano ginagawa. Sa Holy Week naman, Carnival. Yes. Carnival. Hindi naman dapat ginagawang Pero Among, yung kwentuhan po natin last week, 'di ba, yung Angelus. Ang daming mga nag-text sa atin noon Yung mga texters natin tinatanong, totoo daw ba na yung Angelus may indulgence o ibang ano yun, no? May isang tanong. Tapos may isang nagtanong, sabi ng mga lola nila, kapag di ka tumigil pag Angelus, masasagasaan ka. Sabi ko, siguro nga, kasi kung di mo tinitingnan yung dinadaanan mo, o kaya, actually, mas masasagasaan ka kung tumigil ka na lang bigla for Angelus, tapos yung jeep, hindi pala tumigil. Diba? So, pamahiin yun Ang daming pamahiin. Pamahiin, no? Superstition na. Pag kinakabitan na ng mga ganong meaning, ang isang bagay, tapos na wala naman talagang kaugnayan, ni scientific, at walang kaugnayan din sa pananampalataya, pamahiin na yon, baseless kasi, no? Yung umili nyo ata, parang may ganun. Nung Sunday, Among, dami nag-react nun tawa ng tawa. Pero merong nagalit din. merong perplexed daw. At inulan dalawang text lang yon. Hindi actually. Ang dami nagtanong kasi may binanggit tayo nung pinresent ko dahil yung yung gospel natin yung gospel natin last Sunday kasi was about, sabi ni Jesus, nagalit siya sa mga Hudyo. Ang dami ninyong mga practices, ang dami ninyong mga pinaniniwalaan na wala namang basihan talaga sa mga tunay na pangyayari sa ating buhay, lalo na sa buhay pananampalataya, no? Na para bang pag hindi mo ginawa, halimbawa yung paghuhugas ng kamay hanggang siko, di sana pag hindi ka naghugas ng kamay hanggang siko, ibig sabihin maruming kamay mo. Hindi Pag hindi ka naghugas ng kamay mo hanggang siko, kaluluwa mo ay marumi. Anong ugnayan, no? O kaya yung ikaw ay baka pupunta sa impyerno, may masamang mangyayari sa iyo. Pag ganyan na ang interpretasyon sa mga natural na, kasi halimbawa yung paghuhugas ng kamay actually maganda naman yun, no? Opo. Pero kapag kinabitan mo siya ng isa pang you attribute to it isang bagay na walang basis, yung judgmental ka o kaya magiging masama ang mangyayari sa iyo, it's called superstitious belief, no? Or pamahiin. In Kapampangan po, Irihiya. And then na-explain nga pala yung irihiya, no? Kasi yung mga ibang tao sasabihin sa'yo, ayamang manarihiya kami, no? Nag-iirihiya po kami. Sabi ko, alam nyo, wag nyo ipagmalaki na nag-iirihiya kayo, no? Kasi yung irihiya ay galing sa Kastilang salita
erehiya. Erehe. Erehe Heretics. o erehiya, erehe, heretics, no? Heresy. Ibig sabihin, taliwas na paniniwala, taliwas sa katotohanan, no? Antimo mong sinabi, pag nag-iirihiya ka, parang sinabi mong, naniniwala po kami sa hindi maganda, o kaya, kami po'y naniniwala sa walang basihan, no? Hindi po pinagmamalaki yon, sabi ko. Because of that, ay ang daming nagtanong, kasi, yung mga reasons din ng iba, among wala naman pong mawawala sa amin. Halimbawa, kung sakaling bago kami aalis, bago kakain, iikot namin yung plato. No? Sabi ko, kasi may nawawala. Yung katinoan ninyo sa inyong paniniwala, matinong paniniwala, parang yung inako, naniniwala kami sa hindi matinong paniniwala. Wala naman hong masama sa pag-iikot ng plato. Wala ngang masama. Kayo nag-a-attribute ng masama na pag hindi nyo naman inikot, sasabihin nyo ay maaksidente yung umalis. Ay, sus, hindi naman pwede yun. Walang kaugnayan yun, no? Hindi makakapag-asawa daw, Among. Okay, hindi makakapag-asawa. Yung nagligpit, pag niligpitan ka habang kumakain dito ka. sa San Fernando, pag kumakain tayo tapos bigla kang umalis, paiikot niya yung plato para baka daw hindi makapag-asawa yun, amalis. Okay. Sa ibang lugar, ibang meaning na yung naman. isa naman, na kapag umalis ka sa pinagkainan mo, lumipat ka ng pinagkainan, sasabihin, makakapag-asawa ka ng uli, ng ilang beses. Alam nyo, Ilang beses sinubukan lumipat. ko yun eh. Tuwing kakain ako, lipat ako na lipat ng plato. Hanggang ngayon, walang Wala pa rin. nagkakagusto. Sabi ko, hindi totoo yung pamahiin na ito, no? Ayan na, tita. ayan na. Erehiya talaga, talaga. Erehiya. Erehiya. Arihiya. Arihiya nga, araw ka manarihiya kami, nga. At saka, Among, di ba, kapag ganyan kasi, nakukulong po tayo dun sa ganong kaisipan. Yung parang it controls us eh. Hindi ka mapakali kapag kunyari, hindi inikot yung plato. Kung minsan, maa-aksidente ka talaga o ano yung mangyayari sa'yo. Dahil yun yung nasa isip mo. Parang ina-attract mo yung That's ganong right. kaisipan. At, Para po sa ating mga listeners, kung nais ninyong sumali sa ating kwentuhan ukol sa mga superstitious beliefs. Kayo ba ay nag-iirihiya? Kayo ba? At, yung iba, kami po yung umiiri. Among, nanganganak naman po yun. Oo. Sama po kayo, i-text po ninyo sa SAN 092323142124. Sa Globe, 0917-363-3738. At sa Smart, 0918-352-8282. Ay, 351 po. 351-8282. 0918-351-8282. Ayan. At para po sa ating mga listeners na nais mag-message sa atin sa Facebook, i-like lang po ninyo yung ating page. Yan ang Facebook page na Kwentuhang Katoliko. KUWENTUHANG KATOLIKO. Kwentuhang Katoliko sa Facebook. At sumali po sa ating kwentuhan. Habang kayo at ngayon makinig po tayo sa isang magandang tugtugin. Umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong butihin. Umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong butihin. Umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong butihin. Yahweh kong mahal, kahangahangang iyong
tapat, di mo nilimot ang iyong mga sumpa. Ang pag-ibig mo laging matatag, ngayong umaawi buong daigdig sa iyong tagumpay. At paghango sa amin iyong bayan. Awit kayo ng bagong awitin sa Panginoong purihin. Yahweh kong Ama, kay luwalhati ng iyong mga likha. Sa kalangitan may pagdiriwang, ang mga dagat at ilog man ay nasusumigaw. Sa iyong kadakilaan at tangan, umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong butihin. At sumigaw sa kaligayahan, itanghal ka dakilaan ng Diyos, ng Diyos. Awit kayo ng bagong awitin sa Panginoong butihin. Umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong butihin. Madam Eusebio na nakikinig ngayon. Yan, nangungumbida siya. Isang dinner daw. Ayan, Lola man, may masamang Galit espiritu si, siya. Ano daw yung pinagkukwentuhan? Tawa na yung listeners, yung sinasabi nga nila, tuwing nanananghalian daw. Nabubusog sila bago pa kumain kasi kung ano-ano katatawanan. Puro hangin yun dyan. Oh, good day po sa superstar ng Cathedral si Among Jean from Iliel. Iliel po ito? Kay Oh, Eliel. Eliel siguro ito. Si Eliel yan. Oh. Good afternoon, Eliel. Kaibigan niya ni J.D. Welder. Yung si J.D. Welder, namimiss na natin yung kanyang mga text. Oy, nag-text na siya ngayon. Sabi niya, magpadasin diya po yung streaming yun. Ibig sabihin, naka-monitor talaga siya. Gusto ko marinig yung mga superstitions na alam ni J.D. Welder. Sa tingin ko, Ay, madaming alam yan. marami ang alam. Alam mo kung minsan yung mga nakakatawa yung mga paano nagsisimula yung Opo. mga ang tawag dito, yung mga pamahiin na yan. Kasi they always attribute mga meaning sa ibang pamahiin will give birth to another. Tignan mo ha, itong isang kwento, ewan ko na kwento ko na sa inyo, pero ikukwento ko sa Kapampangan kasi Opo, mas opo, maganda yung Kapampangan eh. Yung sa simbahan lang, no? Alam niyo yung statwa ni San Martin de Porres, no? Opo. Di ba may hawak yung walis dahil nagwawalis siya? Mhm. O minsan, yung sakristan, nilinis yung simbahan. Ginalaw niya yung mga santo. Inayos niya, nilinis, no? Inalisan ng likabok, tinanggalan ng kung ano-anong dumi, tapos sinuuli niya sila. May nakalimutan siya siguro, may nagawa siya dun sa isang mga ibang statwa. Pumasok ngayon yung mga matatanda, yung mga manang, yung mga daga ng simbahan, no? Na magro-rosaryo yata. Pagkakita nila, nakita nila ngayon si San Martin de Porres. Naku, nagsisigaw sila. Sabi na, sigaw sila. Padre nga na, monga, mika pesti po. Kami bulabog yung pari. Bala na ni Nano, latini pa. Yung sakristan naman, mamali siya kaya talelen eh. Kaya na, nanong lang mika pesti. Lawen niya po nga na, yung larawan ng San Martin de Porres, yung palis na po, makatalangaya nga na. Uli nga kabit niya tanay ng sakristan, makatalangaya, imbes na makabaligtad, makasubsob.
Ay, may kapestipus itong makanyan nga. May kiba yung sakristan, nga nakitang para iligtas na yung sarili na nga na. We, nga na, mulala, o managiya kaya nga na. Yung ganon, no? Tignan, at least, kinontra nung, yung ganon. Pero pag pinabayaan mo yun, Kakalat. kakalat. Opo. Sasabihin, pag hindi mo pinahinto yung mga, yung tinatawag nating, yun ang and remember, ang mga pamahiin, mga superstitious beliefs, mga erehiya, they govern our lives sometimes. O yun no? nga po, Among. Yung sabi natin, nakokontrol tayo eh. At kung minsan, yung pagkakontrol na yun, hindi na, It's not definitely, healthy. hindi healthy. Tapos, it consumes us. Consumes, meaning, yung dun umiikot yung mundo natin. Yes, Ay, totoo hindi yun. naman dapat. Ang dami pa naman yan, no? Sa halos sa lahat ng larangan mula sa pagpapalihi pa lang ng bata, hanggang sa pagkamatay, nababalot na tayo ng pagkadami-daming mga pamahiin na tulad na sinabi natin, walang kaugnayan sa realidad, scientifically, kung minsan distorted pa, at kung minsan naman ay talagang idadalhin ka sa mahirap na kalagayan. Yung isa lang pamahiin ng gusto ko, yung nakuha ko sa mga Chinese. Ano po yun? Naku, tita, pareho tayong hindi Sabi, makaka-relate. bawal magbayad ng gabi. Ay, Di ba ganon? totoo. Ang Chinese lang ang nagbabayad ng gabi. Aya? Ay, Oo. baligtad pa pala. Tignan mo. Ayan. Siguro, Pag naniningil mga ahente, pinapahuli ng Oo. mga Chinese na tindahan. siguro yun ay, yung narinig ko na bawal magbayad ng gabi, gawa ng mga repeat sa mga Chinese. Para hindi sila singilin. Sabi ko, no? Kaya, biro mo yung mga ganun, no? If you subscribe to those beliefs, if you subscribe sa mga ganyang paniniwala, ay, madaming mawawala sa'yo. Kasi nga, saan galing, tapos kumakalat. Parang naalala ko si Chicken Little eh. May isa siyang kwento na umuulan ba? Parang one drop of rain. Tapos nung kumalat sa buong farm, pagbalik sa kanya, the sky is falling na. Right, right. Diba? Pag kumalat na e-exaggerate o naiiba ng todo. O, tapos yung imbis na, yung sabi nga natin kanina, pag kumakain, baka katuwaan lang yon, hindi makakapag-asawa o kung ano man. Pag kumalat ng kumalat, nagiging kung anong delubyo na. Right. Katuwaan lang pala, tapos biglang kinikilabutan na yung madla. Yung ibang pamahiin are really para bang about ordinary life, day-to-day living, no? Mga pangyayari. May mga pamahiin naman na religious ang nature, kaya medyo it goes directly against our faith, Opo. no? Meron ding namang tinatawag na parang kultura na daw yun na, pero sa totoo lang, hindi mo pwedeng i-attribute sa kultura ang isang bagang alam mong hindi naman totoo at ito ay, let's say, it is even harmful, no? Oo. Amang magpasalamat tayo kay Mang Paz Valencia, bumili ng radyo. Makinig lang sa atin. Happy listening po. Yan, may naragdagan tayong katsismosera. Ay, At kaya, isang text po galing sa Masantol, they don't cut their nails on Fridays. Sabi da pag menguku lang, menguku lang Friday, mabakbak ang balat babo ng cuticle. Anong connection kaya? Siguro yan na yan, yan. Ang alam ko, mayroon ding akong narinig noon, pag kinakain mo yung kuko mo, nail biting. Nail biting. May kakananing kuko mo nga na, mga klak kabuntok. I come from Tarlac, ha? Opo. Okay. Ba't di na lang nila sabihin, wag mo kainin ng kuko mo, hindi healthy yan, no? Makakain mo pati yung ano. Siguro para yung iba kasing mga para bang tatakutin ka para huwag mong gawin. Kung minsan meron kang gustong sabihin ay babawal mo, tama lang, no? 'Di ba? Babawalan, wag mo, don't bite your nails. Opo. Pero ibigay mo yung reason na totoo. Pero siguro para sindakin mo yung tao, lalo na kung batang kausap mo. Pero Among, alala ko yung mga bata, don't bite your nails kasi
in Kapampangan, di ba, may bulatsan ka. Wow, may bulatsan ka. Because yung mga batang maliliit. May mikrobyo talaga yung Yes. ano. Pero yung mga baka naman yung balate, Gagapang sa ulo mo, no? Ito pa yung isa, yung mga ganong uli ng pagsasabihin, ito pamahiin in a very, I found it very negative, no? Minsan, naglalakad ako, I was on my way papasok na akong magmimisa sa simbahan. Yung batang kulit-kulit, umiiyak, binabawalan ng nanay. Pagdaan ko, sabi ng nanay, sige ka, kagagaga, uya na yung pare. Kanana kanyan nga. May bali ko, sabi ko, ano ba ang kasalanan ko sa inyo? Ba't ginagawa niyo akong panakot sa mga bata? Yung mga ganong pamahiin na sasabi, uya na yung paniniwalaan yun ng bata, lalaki yung bata, ipapasa din doon sa magiging anak. Oo nga. Kawawa naman kami mga pare, ginawang pamahiin din, no? Ayan, may nag-react na si Ate Jonel, sabi niya, infection ni nga kwada, reng mamangan ko. Kasi nurse si Ate Jonel. Hindi rin siya mapamahiin eh. May dalawang pamahiin among. Yun pong pusang itim tumawid sa tapat nyo. Yun una daw, paki-explain. Saka yun pagpag ng ang sarili after galing sa patay. Ha? Ano po yung dalawang pamahiin siguro yun pag may dumaan pusang itim sa harap that is mo, very malas western, daw yun. no? Tapos yung pag galing ka daw sa patay, dapat magpagpag ka ng sarili bago ka umuwi. Ibig sabihin, punta ka sa ibang lugar muna, either kumain ka muna or whatever, bago ka umuwi sa bahay. Ang totoo po, mahirap po explain. Mga pamahiin nga, ewan ko kung anong explanation yan dahil matagal na among kasi parang nag-mutate na o nag-evolve na. I know yun, yung a cat crosses the road na itim, no? Makikita mo yun sa sine. Opo, lagi naman. Pinapakita yung sa mga horror films. Tsaka tuwing Halloween, di ba, nilalabas nila pusang itim, pusang under itim. ladder. Ano kaya kawawa naman yung mga pusang itim, ano? But kung naging itim sila, kwan na sila. Symbol ng kasamaan. Ako po, alam ko kung bakit malas. Kasi kung gabi, tapos may pusang itim ka, Dadaan. tapos madilim, talaga namang matitisod ka. Oo, Kakagating ka pa, no? ka. Kakalimutin ka pa. Pero kasi naman, yung mga pusa, di ba, lalo na kung pets natin, kahit puting-puti pa yan, talagang matitisod kapag naglilingkis sila. Yung nabanggit mo din yung pati may pamahiin din sa aso. Pag nagbibitawol so mo yung ayan, o kaya may aswang o kaya may mamamatay daw. Patay niya. Sabi ko, binanggit ko what do you expect from a dog? Alam lang ng dalawang gawin ng kaaso ay tumahol at umululong, no? Mas pag yung aso mo sa ating gabi, sabihin niya, meow. Ay, meow. Ayan, nag-meow tuloy. Kasi ayan. Pag sinabi ng aso mo nag-meow, yun ang nakakatakot. Nag-mutate yung aso mo. Nagiging pusa pagdating gabi. Hindi ko na alam kung anong mythical creature yun. Mas sahol pa sa asawa mong nagiging aswang paggabi. Ay, nako. Yun pagpagamong, ano yun sa Chinese yun? Ha? Yung practice ng, ano yun, paniniwala ng mga Chinese yun. Na pag pumunta ka sa patay, parang may dinala kang galing doon sa patay, iiwan mo muna sa labas bago ka umuwi. Ay, nako. Yung kabaligtaran naman, kung ikaw yung may sakit o namatayan, wag kang pupunta sa may sakit. Parang ganun. Katapos na pag may sugat ka, ayaw ka nilang magpunta sa patay. Baka hindi na daw gagaling yung sugat mo. Lalala. Nakakaamoy daw ng Para patay. lalala. Pero parang it's more of may formalin doon na nakaka-infect pwede. din sa'yo. Will formalin really, no? Kasi fumes among, di ba? So fumes. yung explanation nun, scientific. Scientific hindi yung kung reason. Kasi depende kung ano yung nandun na chemicals. Chemicals. So, tama po kayo, Tita Shirley. Kasi lalo na kung malakas yung formalin, di ba? Talagang kakalat yan. At tatagal yung sugat. Nag-text din si Joe. Sabi niya, si General Delang naniniwala sa Aria. Si Apang Delang. Nagsumbungan na eh. Sumbong.
Ito rin, itong isang texter natin, sabi niya, ako, marami silang pamahiin na ginawa sa akin. First haircut ko daw, tinago sa libro para daw tumalino. First time po akong gupitan ng kuko, nilagay sa holy water para daw po palasimba. Basta meron pa pong iba para daw maging masinop, malinis sa sarili at kung ano-ano pa. Noong tinanong ko po sila kung bakit nila ginawa yon, hindi ba sila Katoliko? Iniwan na lang po ako. So, ibig sabihin, hindi alam yung explanation. Ako, ang nakita ko, doon sa pamahiin na yun na sinabi ng ating texter, no? Magaganda yung mga adhikain nila. Yes. No? Yung mga wishes nila para dun sa bata, maging matalino, maging palasimba. Ano pa yung isa? Yung para maging masinop, para masinop siya sa buhay. Those are beautiful ones, you wish. But hindi mo pwedeng idaan sa ganun lang. Turuan mo, 'di ba? Yun ang opo. Para bang mangyayari niyan, parang pamahiin becomes parang shortcut, magical, no? How I wish, no? Pikit lang ako ng ganun, tapos yung asawa ko maging kamukha na ni Brigitte Bardot, no? Among di na parang ganun na shortcut. Hindi nakilala si Brigitte. Hindi nakilala si Brigitte. Nung nag-homily ako nung the other Sunday, nabanggit ko yung kapag ang kung asawa, yung si Fernando po kilala pa eh. Opo, syempre. Ang mister mo ay si Fernando po ang mga nangitsura, pero ang puso at ugali ay Martin Marpil. Walang reaksyon. Ay, kasi yung mga tumawa lang, yung mga sila sila sister ko na Valencia, mga kolektora, yung mga matatanda, sila na lang nakakakilala. Yung mga pamahiin na ganyan, no? Tapos may mga funny consequences pa sa atin, no? Diba, ito binanggit ko din nung isang araw, sa kasal, sasabihin ng mga matatanda sa mga kinakasal, huwag niyo ko ikang isusubok yung mga pangkasal ninyo. Huwag susukatin bago sila ikasal kasi daw may mangyayari. May mangyayaring baka hindi matuloy ang kasal. Ang nangyayari nun, ang resulta, sa amin kasi mga nagpapare, napapansin namin, makikita mo yung babaeng kinakasal, nakasimangot. Tapos pag titignan ko, pag naglalakad, hindi makalakad ng matuwid. And then, pagpalapit na sa'yo, para nahihirapan maglakad, nangungulay balasenas, no? Nangungulay, ano yun? Talong. Pag sabi, ano ba nangyari sa'yo? Tapos mo, makipot niya po yung kanakong imalan kung po makapangisnawa. Kasi pinaniwalaan niya yung mga matatanda na wag siyang isukat. Kaya nagmukhang suman banos na yun. Ay, naku. Suman bidbid. Tapos naman, hindi sa lalaki, ganun din. Hindi niya isusukat yung barong. Sa araw ng kasal, pag titignan mo, para siyang saranggola ni Pepe, no? Ang luwag-luwag nung suot. Scarecrow. And then, hindi sinukat yung sing-sing. Pag ikakasal na namin, sulod may sing-sing, ang tulak na ito. Hindi magkasya doon sa mga hanggang sa mangyayari, hanggang lang doon sa dulo ng kalingkingan nakasuot yung. And things funny happen, no? Ayan kako, pinakinggan ninyo kasi yung mga pamahiin. Kaya tuloy, walang nakakatuwa nangyayari sa buhay nyo. Ito, may texter tayo, nag-react kagad. Sabi niya, talagang hindi daw matutuloy yung kasal. Pag istong maskopya yung malan, mapirat ya, postponing kasal. Ito yun, ha? Kaya dapat isukat. Ay, nako talaga. Si Kumaring Lulis tinatanong, sino yung Brigitte na yan? Ayan. Nagpapanggap pa, hindi niya kilala si Brigitte Bardot. Ate Lu. Sa edad mong yan, no? Kailangan kilala mo na siya. Si JD, mayroon daw siyang pamahiin. Ito, simple lang yung sa kanya. Ini po yung pamahiin na makatula. Pag pepakarwas ko, siguradong muran. Ibig sabihin, madalang na madalang. Magpakarwash. Kayo. Sabi, isa pang pamahiin sa mga kinakasal. Kaya di ba maraming June bride? Opo. Kasi daw sa buwan ng June, halos parati bilog daw ang buwan. But I think yung sinasabi nila, always marry. Ikaw yung kakasal po ang marurunot siya yung bulan. Yaran Gusto ano nila. Po yun? Ano It should be full moon daw. Yung paliit yung buwan. Maliit yung buwan, quarter, no? Okay. So gusto nila yung
yung bilog ang buwan. Mas paano mo isipin, ano kang kaugnayan nun? Ito na lang siguro, ito yung sa aking experience, napansin ko kaya pala ganun, binabagayan lang kasi pag kinakasal malimit, yung babae bilog na din ng tiyan. Hamog talaga. Sabi ko, anong kaugnayan ng full moon, no? Kapag hindi ka, pag daw kinasal ka, marurunod siya yung bulan, hindi daw magkakaroon ng fertility ang buhay ninyo. Ay, naku. Among, paano naman po yung sukob na kasal? Isa pa yun, ano? Di ba may sineng ginawang ganon? Sukob? Oo. Hindi daw maganda yung magsusukuban. Ako may susukuban banwang aran eh. Yung sukob, ibig pong sabihin, the same year. Yung magkapatid, hindi kakasal. Dapat ikakasal sa within the same span year. of the same year. Okay. So, kung 2015, kinasal ako, kunwari, yung kapatid ko, dapat hindi rin siya ikakasal within that year. O kaya, it should be, yung iba, narinig ko, 12, talagang 1 year ang pagitan dapat. So, 12, regardless 12 kung months. anong... Okay. Ako, ang possible explanation, may nakita akong explanation doon. Yung Harvest. Yung harvest, no? Siguro, ganito yan. Kasi noon, di ba, nung, lalo na, we're talking of, let's say, even 50 years ago, or even less, ang harvest noon ay once a year lang. Opo, nga yung naman, no? bigas nun, ganun talaga. Pag mga tao no nagdedepende ka sa harvest, no? Opo. Kaya kawawa ka naman kung dalawang magkasunod yung anak mo, lalo kung pareho lalaki, ikaw sa tradisyon pa naman ng lalaki magtaon eh. Kawawa. Kaya siguro inimbento na lang nila yung ganyang pamahiin just to scare people from magkakapal na Maggastos. Pero sa totoo lang ngayon, uso din lang naman ng double wedding, triple wedding, quadruple wedding, no? Mass wedding. I think minsan na lang. Okay lang sa kanila yung magkasabay, pero yung ayaw nila, yung magkahiwalay na kasal, pero magkahiwalay separate days, pero within the same year. Pero yun nga sige, hindi financially, medyo hindi nga naman maganda kasi masyadong magastos. Pero wag nang tatawagin pa yung kamalasan, tapos yung Diyos, yung kesyo, yung kung ano-ano pa yung dinudugtong. Anong tawag kasi yung sabay yung kasal? Yung magkapatid? Double wedding? Double wedding. Opo, pwede naman yun. Ang daming ganon. Ay, alam mo, maraming nagdo-double wedding. May triple wedding, may quadruple wedding din. Pero single groom. Hey, talaga naman. Di ba madami siyang kinakasal? Yan. May left and right. Mamaya may mag-text na naman sa atin. Itatanong na naman kung ano yun. Eto, may texter tayo. Si Atching Press. Si Atching Press sa Chancery, of course. Suki nating nakikinig yan. Loyal Press, thank you. Ketang kape, napon. Napon? Oh yes, sinerve kami ng coffee kahapon. Sabi ni Atching Press, isto kanong ating kematen, bawal maglinis, bawal mandilo. Diyos ko po, So yung question ni Atching Press, bakit? Yung may yung nabasa kong isang sociologist, ang possible explanation daw dito, yung bawal maligo sa bahay kung nasaan ang lamay. Yun ang sinasabi, no? Malas raw. Pero ito naman ang dahilan. Sabi nung nagsulat, subalit nang ako ay magsaliksik sa tulong ng aking kaibigang si Google, baka raw ang dahilan ay dahil puyat ang mga tao sa pagbabantay sa patay, bawal maligo dahil puyat, baka sila magkasakit at sumunod na mamamatay. Which is true. Noong unang panahon nga, pinapawisan ka, no? Di ba? Yung pagod ka, hapong-hapo. Tapos napapawisan ka, yun, pwede. Opo. At saka nung unang panahon kasi, di ba, hindi pa ganun kaganda yung health and sanitation, yung hygiene. Pero yun na lang sana sabihin. Syempre. Imbes na nilagyan nila ng meaning na... Kung minana po nila, hindi naman nila naisip noon. Kasi, di ba dati, yung life expectancy natin, 40s yata, matanda ka na Ngayon, umaabot ng 80, 70, 80, 90-year-old yung mga tao. Normal na sa atin yun. Nung unang panahon, di ba kaya nga kinakasal sila, mga 15 years old, 16. Kasi pag umabot ka ng 25, parang middle age na yun nung panahon
Kasi nga, yung health ng mga Right. tao, hindi pa ganun kaganda. Yung isa pa niyan tanong, yung bawal magwalis, no? Ang sinasabi na, wag kang magwawalis na bahay kasi baka daw para mo daw winawalis din ng kaluluwa ng namatay at sinasama mo pa yung mga kaluluwa at buhay ng kanyang mga mahal sa buhay. Paano kung maruming-marumi na yung bahay mo? Ang alam ko ito, paano ka makakapagwalis kung ang dami ng mga bisitang they come and go. Pero pag gabing wala na siguro mga tao, why not clean, no? Pwede mo namang walisan yung bahay. Kami nga nung mamatay ang last na mamatay ang father ko, no? Dalawa na lang kami magkapatid ang natira. Namatay ang father ko ng 1991. That is 24 years ago. Ang tatay ko was bantog sa pagkamalinis, no? Malinis ang father ko. Kaya sa kanya namin namana yung paging maselan. Sabi ko, ba't ko papayagan sa mismong burol ng tatay ko, magiging parang pulkirya ang itsura ng bahay. Kalat-kalat. Sabi ko, magpawalis kayo. Magyang-pari ka. Apura ka pa mo rin. Mamuntu ka nga na. Kamamalis. Sabi ko, nano po yung bawal kayong nano talaga yung bawal? Mamalis nga na. Okay. Tinawag ko yung mga kasama namin sa bahay. Huwag kayong magwawalis. Maglampaso kayo. Akala ko nagpa-vacuum. Oo. Kung may vacuum lang kami dun, nag-vacuum. Lahat pati lola ko sana, pina-vacuum ko na dun eh. Amo? Yeah. Talaga. Pero tingnan mo ha, kami na lang dalawang kuya ko natira. 24 years na ngayon. Ayan, buhay na buhay pa kaming kuya ko. Walang sumunod na namatay sa amin. Mga lola niyo yun. Sila ang namatay pagka Talaga. sumunod sila. Sa ating listeners, kung nais po ninyong sumali sa ating halakakan. yung Meron pa kwentuhan. dito. Ayan. Sige, Panay ko tita. po makiramdam kay kayo, Angie Ning Sulipan. Ay. Medyo Hi, po Angie. milalako kayo signal. Pag po kano, Pansit. Tayo Ay, biro mayayari. lang. Bol po kayo. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Oh Lord, I seek you for I thirst. Your mercy is the rain on the desert of my soul. Oh Lord, I raise my lifeless eyes and see your glory shine, how your kindness overflows. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Oh Lord, your
sanctuary calls. I yearn to be with you in the rivers of your love. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Oh Lord, your sanctuary calls. I yearn to be with you in the rivers of your love. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Para po sa ating nagte-text na medyo nawawala yung ating signal at kung ano-ano pa. Huwag po kayong mag-alala. May konting maintenance lang po kasi na ginagawa dito sa radio station. Huwag po kayong masyadong mag-alala. Okay na po yan maya-maya. At si Among Jane ay hindi mawawala sa iyo. Yung alam mo, yung mga napakaraming mga pamahiin. Diyan mo makikita yung marami na pamahiin. Bawa yung dito natin makikita yung napakahirap na bagay sa mga pamahiin. Malaos edaneda lakem pisamban. Oo, kaya kung sasabihin, no, bless nyo na lang po sa bahay o pagmisa nyo na lang sa iba. Alam mo, kapag ikaw na isang pare, pag sa ganon, no, pagbibigyan mo sila dun sa pamahiin, hindi mo na makukorek. No? Tama But po. at the same time naman, gusto mo din silang respetuhin, pero somehow you also want them to know na hindi po dapat kayo matakot dun sa ganon, no? Kaya, I think it's more i-educate mo. Kaya ito ang paksa talaga natin is to talk about this pamahiin. At katulad din nung naging reaksyon nila sa akin na wala daw naman mawawala kung gagawin nila yon. Pero sinabi ko meron po, no? Sa mga iba pa, pag-discuss pa natin ito, we will talk about that. Balikan natin itong pabalik-balik na patay. Ang reason daw pag binalik mo, para daw bang binabalikan nila yung mga O sinusundo mo. o parang sinusundo niya daw yung mga kamag-anak niya at baka susunod. Ang sabi ko doon, kayo naman kung kayo mamamatay, gusto niyo bang ganun din ba? Susunduin niyo yung mga siguro yung susunduin niyo pa ba yung mga kasama niyo sa bahay? Gusto niyo bang mangyari 'yon? Sabi nung isang EMDC, ako po among, sabi niya, pag ako po, susunduin ko po yung biyenan ko, isasama ko na.
Ayan na naman. Aya, sabi ko, kamalugod katwangan ni. Kalugurang kepin po niya, buri ko tuki na kako. Talaga naman. Yun, Ay, hindi. yun No, pala totoo yun. Yung pabalik-balik. Pero etong mas nakakatawa dyan sa mga pamahiin, kung totoo man sila. No? Regional tayo. Iba-iba yung, ba tayong mga Kapampangan, meron tayong iba't ibang pamahiin. No? Opo. Merong pamahiin ng mga Katagalugan, ang mga Kailokohan, Mga Ilocano. Kailocanohan, ang mga taga-South, mga Visayas. Tapos mapansin mo, kung minsan, kung ano yung pamahiin sa atin na hindi naman pamahiin sa iba. Yan, kung si Ching Shirley, sabi kanina, yung tayo, ayaw natin ng pabalik-balik ang patay. Sa mga Chinese, dinadaan talaga sa bahay. sinasadyang dinadaan pa uli sa harapan ng bahay ng namatay. Talagang may contradictions. Meron pa yung iba, sabi, ay wag mo ekaw pa kodak. Kodaking mete. Ayaw nilang pinapipicture yung patay. Pero ang alam ko, sa may bandang Ilocos and down south and somewhere in Mindanao, nagpapa-group picture, family picture sila bago ang libing. Opo, kasama yung patay, yung mga lumang-luma. Inaano pa, kinukwento sa akin nung classmate ko noon, taga Sambuanga yata yun. Bubuksan nila yung taol. Nakaupo. Hindi man, ito tinatagilid nila yung kabaong para makita yung patay. Napasobra yata daw, gumulong yung patay. Patay talaga. Babalik. No? Yun, sa kanila naman, practice yun. Tapos sa atin naman, hindi pwede. Alin ang tama, no? So it shows na yung mga pamahiin galing talaga sa, kunyari dito sa lugar na ito, hindi yan sanction ng simbahan. Ganun po ba? Totoo yun. Kasi kunyari, yun nga, yung may nangyari dito, tapos ginawang pamahiin, tapos kumalat na ng konti, lumaganap na. So, kunwari, dito sa Pampanga, ganun. Right. Pero sa ibang lugar, hindi naman ganun yung nangyari. Baka kabaligtaran yung maging pamahiin. Magiging resulta. So, walang malas-malas. Walang, hindi yan, hindi dapat nilalaganap o hindi dapat tinuturo. Saka isa pang baligtaran mo, yun, sabi nila pag gabi ayaw nila magwalis ka. Yeah, binawalis. Kami sa amin noon lumaki ako. Gusto nila ng magulang ko, papa ko Chinese talaga. Magwawalis ka pagkakagabi. Para paggising mo, malinis yung nakikita mo. Right. Makes sense. See? Oo. Parang yung, ano ba yung patalastas yung Bitay! Ba't ka nagwawalis ng gabi? Pinalalabas mong swerte. Balik naman siya. Sagot naman ni Bitoy, hindi ibalik ang swerte, ma'am. Binalik niya yung dumi sa loob ng bahay. Patalastas nga yan, Ano nga? Luma. Bangko yun, Clorox bangko yata nun. Bangko, parang bangko yun. So, hindi pa kasi ako na pinanganak yata. Ay nako, yung ating topic ngayon ang dami-dami nating texters at interesado po sila. Kasi yung mga katanungan, yun nga, bakit nga daw ganon? Saan nagsimula yung pamahiin na ganyan? So, hindi daw pala yan dapat o hindi pala yan aprobado ng simbahan. Hindi. Itutuloy po natin yung ating kwentuhan ukol sa mga pamahiin bukas. May konting dugtong pa siguro tayo kasi ang dami nating mga listeners na nagtatanong pa. Pero ngayon po, kailangan na po natin munang tapusin ang ating episode at syempre sa ating pagtatapos, idaan po natin sa isang dasal. Let us place ourselves in the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataon magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa
at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Kaawan mo kami. At pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Shirley. God bless you and keep you. Si Among Jen po ito, nagpapaalam sa inyo. Iwas po kayo sa mga pamahiin. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ako po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Nasa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at kalan siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig